Isa lang naman. So of course, nandiyan si Direk May, si Des, and mga producers namin. No? Nakakatuwa lang yan nung nagsisimula kami mag-cast. Parang may listahan kami dito mga pictures ng mga original na cast from the original tas nagmi-mix and match kami. Kahawig ba to? Kamukha ba to? Minsan, syempre sa simula doon. But of course, hindi naman doon natapos. Syempre kailangan din natin ang galing. Kaya nakita niyo magagaling silang lahat na nandito. And of course, minsan pagdating sa insura, pasensya na kayo sa term, di ba? Pagka medyo baliw ng konti, alam natin, nandiyan si Alora. Yan. Entrance pa lang niya kanina. Alam natin, may pagkabaliw na. I'm not being politically correct. Pero may ganung process ng ng pagkakast sa pagkakast. Tapos syempre may changes din na ginawa kami. Like halimbawa sa role ni Bianca sa ni Luis Samuel. Doon sa original, medyo older yung gumaganap. And we decided to cast a younger artist para mas maging young yung palabas. And then syempre sa original din, isa lang ang head nurse sa original. Dito sa version ng Philippines, dalawang head nurse. At syempre sa pagkakast, syempre si Miss Maricela sa saka si Agat Isidro. Nung kinakast pa lang, alam mo na pagka ito nagpanggaan, pwede magsampalan itong dalawa na. Yan. So, ganun ka-exciting at kasayang mag-cast at i-cast ang bawat isa dito. Thank you so much, sir. I feel like actually perfect casting na po yung It's Okay to Not. Parang kasi bilang isang artista, kailangan mong pumili ng larangan kung saan ka gusto mong mag-excel or saan mo gustong mas makilala ka, di ba? Nung time na yun, siguro yun yung challenge sa akin, yung kung paano, kung ano yung pipiliin ko na larangan. Acting ba? Or gusto kong sumayaw na lang? Or gusto kong kumanta? And at the time na pagdesisyonan ko na umacting, I think yun yung parang isa sa mga challenge. Kasi that was the time din na kaya ako dumating dun sa ganong decision making kasi dumating yung time na nawawalan ako ng work. Kumbaga natatanggal ako, biglang noong umpisa bida ako, tapos biglang naging third bill ako, tapos biglang natatanggal na ako. Sabi ko, kailangan kong pumili. Kasi ito na yan eh. Kasi kung hindi ko pipili, uwi akong Batangas. Walang mangyayari dito sa Manila sa akin. So feeling ko yun yung sa akin. Kasi yun yung pinakamalaking kumbaga nag-iba yung buhay ko after that decision din eh. After that challenge sa akin. Na mag-workshop, na magsipag. Ayan. So, Thank you so much for that. Siguro pinakamaano doon is to be precise. Kasi syempre yan handled with care. So syempre hindi siya pwedeng yung, ganito, ibahin natin. Dahil kasi pinapresent mo yan sa audience and may responsibilidad tayo syempre sa viewers na maipakita natin, maituro natin ito. Tapos, kailangan talaga ng extensive research. Tapos, kailangan din yung pati yung artista. So, it's also working hand in hand with the actors, even the staff. Kailangan alam din nila kung ano yung ano. So, kumbaga maraming mata, maraming you have to make sure that the team is on the same page. Lahat pare-pareho yung intindi at tama yung interpretasyon. Dahil nga, meron tayong ginagawa dito na pagtuturo, pag-share ng knowledge about it. Thank you so much, Direk. Yes, mukhang very precise naman. So, malaking factor kasi pag sinabi nila, please go ahead and do it. Gagawin ko. Masunurin ako pina. And grabe, Miss Maricel, you're doing absolutely amazing dito sa role. Kaya, di ba, palakpakan po natin si Miss Maricel Laksa for accepting the role. You're just nagawin yung daring role na yun. Unang-una, maraming salamat po sa pagsama sa amin dito at maraming salamat sa suporta na pinapakita niyo sa It's Okay to Not Be Okay. Of course, sa lahat naman ng bagay sa buhay, meron kang hesitations so hindi naman po mawawala yun. Pero sa mga nakakakilala sa akin, hindi naman ako nahihiya maghubad eh. It's, maganda naman yung katawan ko, it's fine. Okay lang. But of course, yung mga hesitations ko is, it's more on, kaya ko bang i-deliver tong gusto nilang ma-achieve, diba? Kasi it's more on
mas maraming ibang mahirap tungkol sa character ni Junjun more than just the fact na kailangan naka-nude shorts ako in public, di ba? Parang hindi na yan yung naging intimidating para sa akin. So yeah, of course, meron tayo naging reservations, pero naisip ko na lang na if they trust me with this, there should be a reason kung bakit may tiwala sila sa akin, and I feel like I can deliver naman. So, yun na. What would you say, Albi, was your number one hesitation with Junjun? Of course, yung scene dun sa rally, yung culmination nung kay Junjun, kasi, di ba, syempre, ang daming emotions nang nararamdaman ni Junjun dun eh. It's the first time, again, seeing his family, tapos, he's excited, he's scared, he's, di ba, all of these things, and mapoportray ko ba yun? Makikita ba ng tao yun? Will they feel each and every emotion that nararamdaman ni Junjun at this point? So, Thank you so much, Albi. Thank you. It's so nice seeing yung role ni is si Ann Curtis. Ang laki naman ng word na katapat. Tapos Ate Ann pa, so big name. Yeah, may pressure, sobrang laking pressure, alam to ng lahat. Pero, anong pinanood ko yung series, parang nakita ko ano yung mga physikalan, ganyan. So parang ako, paano ko ba siya gagawin? Hindi naman ako ganun in real life. Pero nung ginagawa namin siya, Ate Ann was very supportive. Sobrang feeling ko for me, sobrang laking impact nung pagka-supportive niya sa akin. Kasi kung wala yun, hindi ko siya magagawa. And of course, with the help ng buong team na to, tinulungan nila akong malagpasan yung comfort zone ko, which is yung nahiyain, yung hindi ko kayang gawin yun. And thankful po ako sa kanilang lahat dito. Yeah. Anong masasabi mo, Kao, like parang anong na-discover mo sa sarili mo after being Gemma dito sa It's Okay to Not Be Okay? After being Gemma, I think it's okay kahit hindi ka gusto ng ibang tao. It's okay kahit na iba ka sa gusto ng ibang tao. Parang hindi naman lahat ng tao cup of tea ka, and it's fine. Yeah. Thank you so much, Kao, and congratulations. Sabi ko bigat. So, lahat ng eksena natin direct halos lahat iyakan. And I know that's not easy for Luis also kasi syempre kailangan niya akong salahin. And even, during the scenes, laging niya akong sinasalo. He always makes sure na before and after he's there. And he always reminds me to be patient with myself and my emotions. Ayan. that. Thank you so much, Bianx, and thank you also to Luis for taking care of our Bianca. Okay, ito naman, Luis, this one is for you. Okay, so kamusta naman working with Bianca on your end, and meron ba kayong special memories from shooting? Actually, working with Bianca, sobrang pressure daw. Kasi yung mga previous project ko, nung bata pa lang ako more in drama, and recently we're doing action. Pero never pa ako naka-experience ng, sabi nila, love team. Never ko pa siya na-try. And di ako marunong kung paano magpakilig, di ko kayang tumitig sa mata nang hindi natatawa, di ako nangingiti. So it's very hard for me. Pero nasasalo ako ni Bianca. Akala niya lang natutulungan ko siya, pero mas natutulungan niya ako most of the time. Kasi ang hirap magpakilig kaysa magpaiyak. Yun. So, a special moment with Bianca, mga lunch, kape namin with, Kayo lang? with tayo. Yung grupo namin nila Aljon. And every time kasi na may break kami, pupunta sila lahat sa hospital, sa OK Hospital kung saan kami nagsistay. So nag-video kami doon. Nag-swimming kami, nag-beach kami. So yeah. Thank you so much, Luis. Grabe may video. Cyril, how do you feel na super as in bet ka ng audience? Ano po, syempre natutuwa po, naalim po ako pag gumagawa sila ng ma-deathcore, yung mga mentality ni Madet. Na natutuwa ako kasi parang kahit yung simpleng nuance namin ni Kuya Chong na parang as Sai and Chong na nakukuha nila and napapasok nila as Boss Vincent and Madet. So nakakatawa na nagigets nila yung dynamics namin ni Boss Vincent and nakakatawa na from dark or heavy series na It's Okay, nakakapagdala kami ng light doon sa series, doon sa mga scenes. So kami yung
comical side. So nakakatuwa na ganun yung pagtanggap nila and hindi namin in-expect ni Kuya Chong yun. Natakot pa namin baka cringe kami. Kasi nga masyado kaming alive, masyado kaming hyper. So lagi, okay naman kaya yun, diba ganun si Kuya Chong. Every after scene, tingin ko okay yung ginawa natin. Ano kaya yun mamaya? Okay kaya yun? Gusto namin panoorin agad ganun. So thank you po kasi nawawala po yung worries namin nung process. So ngayon po parang na-overwhelm kami with love and appreciation. Thank you po. Sila yung fresh part ng It's Okay to Not Be Okay. We love Boss Vince.